Ito ng ating programa, makakausap natin ang mayor ng Ginubatan, Albay. Ito may kaugnayan dito sa kahilingan ng ilang pamilya doon, 100 pamilya yata, na mailika sila dahil sa sinkhole. Maraming sinkhole daw na naglipa na dyan sa Ginubatan, Albay ba? Oh. So makakausap natin ang mayor mismo, si Mayor Ann Gemma Onghoko, sa linya ng telepono. Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Ay, hello. Good morning, sir. Oo, thank you very much sa oras na ibinigay ninyo. Ay eto, ano ho ba ang update dito sa request daw ng ilang pamilya na mailika sila dahil sa sinkhole? Okay. Actually, sir, yung mga residents po natin na affected po dyan sa area na yan dahil sa sinkhole, yung ano po, na nakatransfer na po sila Okay. sa safer house, Transfer safer na. place. Okay. Po. Oo. And yung nire-request po namin na para sa kanilang relocation, inaasikaso na po ng provincial government of Albay. May parating na po ng mga yung parang modular tent, modular yung mga Modular homes, modular homes. Shelter. Oo. Temporary shelter Oo. na ilalagay po dun sa relocation site po owned by the provincial government of Albay po. Okay. So ito, habang nag-uusap ho tayo sa ating video, pinapakita ho namin itong mga sinkhole na nangyari. Ano ho ba nag-trigger dito? Bakit ho ito halos kalahati ng kalye nagganyan, nagkaroon ng butas? Opo. Ni-report po namin yan sa MGB and base po sa pag-inspect po ng MGB, talagang yun nga daw yun. Yung ang cause pala niyan po, kumbaga noon daw, siyempre nung noong yung mga sunod-sunod na ulan? years, Mga sunod na ulan? Nung prior years po, before yan, kumbaga, ang type of lupa, soil dyan, hindi talaga po daw yung talagang solid, nag-erode yung lupa sturdy na mga pwede nga yan, ma'am, sabihin natin yung mga yung mga pyroclastic. So, habang tumatagal, pag babagsak at babagsak yan. Hindi talaga ngayon yung soil na solid, so may in-explain po siya, yung pinaka base ng soil, then up to the maging topsoil siya po, sir. Kaya sabi nga kako nung residente, nakikiusap sa akin nung na-report nga na may sinkhole, pinuntahan ko. Ang sabi kako nung residente, sir, engineer, nire-request nila kung pwede daw fill up pa ng mga armorak, ng mga kaya nga, tambakan. Ng mga graba o bato. Sabi ko dun sa residente, hindi mo na tayo dapat gumalaw niyan kasi ipapa-assess natin sa MGB. Nung pumunta na po yung MGB, ang sabi niya, kahit gano'ng katambak kaya yan, ma'am, talagang bibiyak at talagang lulubog pa rin. Talagang mabubutas pa rin. Kaya nga, lulubog pa rin yung lupa. Lulubog pa rin daw talaga. Kaya sabi niya, ang pinaka-safest niyan is umalis na dyan yung mga residente. Kasi kahit gano'n mo katatambak, lulubog at lulubog yan. Kaya sabi ko sa mga residente, umalis na dyan kasi hindi natin masabi kung kailan yan talagang yung extent na talagang babagsak at babagsak siya. So unti-unti po, pag nagkaparaulan po, talagang shallow po yung kumbaga malambot na rin po yung lupa sa baba. Ano yung sinasabi niyong ahensya na sumuri, na sinabi na it's not advisable na tirahan pa rin? Ibig sabihin, kailangan i-relocate yung mga nandyan malapit sa sinkhole. Anong grupo yun? MGB? MGB, opo. MGB. Anong ibig sabihin? Mines and Geo. Mines. So ito yung mga yung mga expert tungkol diyan sa mga lupa, no, na hiningi niyo ang kanilang advice. Okay, so ngayon namin. So ngayon, yun ang kanilang advice na kailangan talaga magkaroon na ng permanent na transfer itong mga how many residents are we speaking or are we talking about na kailangan ilikas? Actually, sir, yung sa area na yun, nasa 5 families po, 4 to 5 families po, yung affected dun po konti sa lang naman pala, pinakaan na bahay. Opo. Pero lumalaki yung Opo, lumalaki po yung sabi nga nung sa MGB, pwede nga yan, ma'am,
later on mag-traverse sa road doon sa Closure. Road closure. Oo, hahaba at hahaba ngayon yan. So, Okay. sabi ko, siguro kako dapat ma-caution o ano ba kako ang dapat ano niyan, yung safety muna po ng mga residente dapat Oo. ipaalisin na yun. Yun ang pinakaano kasi Mm. syempre po unahin natin yung buhay ng tao. Okay, Diba? pero Mayor, Opo. ang info kasi sa amin, kaya daw lumalala pa dahil lumalaki rin yung uka dahil nga may tubig na rumaragasa sa area kaya somehow Yung isa- contributory factor daw yun eh. Oh. Isa pa rin nga sir, kaya lumalambot yung ano. Oo, yung lupa. Kasi nga ang ano nga po noon is talagang sabi nga po ng yun sa matatanda, talagang noon pa talaga sir, parang ano na yun eh, may parang spring na doon sa area na yun. Tapos minsan baga po sir, wala na ng tubig, tatambakan mo para tayuan ng bahay. Diba? Okay. Usually, yung ibang mga ano po, yun na, wala naman yung tubig na dyan na ano, pwede na nga tayong tumirang, tirhan, Tama. yung mga ganyan. Pero nagtanong-tanong man po ako dun sa mga neighbors na ano, kasi nga may ano nga yan, parang may tubig na yan, ganyan dyan. Tapos, syempre, minsan baga po yung sa nature natin na nawawala na yung tubig. So, syempre, kung yung iba gusto nang tayuan ng bahay, o tayuan na. So, ngayon, nag-ano na naman yung ng tubig, bumalik yung ano natin. Kasi nature nga yan eh. Sige. Pero ibig sabihin, for now kasi sabi nyo sa kalye, no, malapit, meron bang, is this a major highway na pag isinara nyo, talaga maapektuhan din yung mga dumadaang motorista? Ay, opo. Provincial road po yan eh. So kaya nga, so ibig sabihin, kung opo. permanent closure ng kalye na yan, meron kayo kailangan alternative road. Opo. Pero sa ngayon po, hindi pa man umaabot sa ano. Kaya Sa level sabi ko na nga, ngayon, pero opo, pinaghahandaan sa ngayon nyo na. po, malayo pa naman sa road. Pinaghahandaan Hindi nyo pa pa rin. po. Okay. Opo. So, piniprepare na lang po na kung paano yun i-stop yung pag-ano hanggang doon o Tama. kung anong pwedeng Sige, i-ano natin balitaan nyo kami. para hindi na talaga tumuloy. Yun ang Salamat. inaano rin po namin sa MGB kung ano ang pwede nilang ikasuggest. Sige Para po. lang mag-stop yung pag-erode hanggang Oo nga, kung doon nung sa may lupa. lupa. Kasi sabi nila, lalawak na yan, Mayor, papunta pa nga. Pwede, may posibilidad ka kung hanggang kalye, yun. Kaya nga. May So paghandaan na, kaya paghandaan na. kaya. Oo. Mayor, May oo. possibility. Oo. Pasensya na ho medyo kapos na ho tayo sa oras, pero salamat ho sa update at syempre makikibalita kami tungkol dyan. Thank you. Okay, sige Okay. po. Okay, thank you, sir.